purpose natin, linisan natin to sa loob para pag naglagay ng bagong langis is bago rin yung umiikot, hindi siya marumi pag paikot siya ng paikot sa crankcase, ano. Kailangan malinis siya para malinis din yung langis na dumaloy sa papuntang piston, head, tsaka sa transmission. So ayan, bubuuin na natin to. Ito yung mukha niya, oh. R15. R15, ang kapares na makina nito is halos same lang sila ng Sniper 150. Kaso lang naka 6 lang siya, kaya lamang to sa transmission. Alright, update namin kayo pag natapos to. Linisin ko muna lahat to, pati yun, oh. Yan, 6 yan, 6. So mamaya update na lang. Alright, gusto ko lang paalam sa inyo to, ah. So sa mga hindi pa nakakalam, yung piston ng R15 na yan, oh. Same yan sila sa 150 na Sniper. So para alam nyo, ito yung ano nyo, yung 150 cm. Yung bore nya maliit lang. So ayan. Okay. Bakit siya malakas? Dahil 6 speed siya. R15. So yan lang yung piston niya, maliit. Alright, bigyan kayo ng tips. Kailangan kahit chrome bore siya, dapat smooth siya dun sa ano, diretso siya, hindi siya sabit, ano. Meron kasi ibang chrome bore na sumasabit siya. Yun, dapat malalaglag yung piston. Malalaglag yun, may iwan siya dyan. So ang gagawin natin ito, i-modify natin na hindi siya sasabit. Yan, oh, sumabit siya, di ba? Gawin natin hindi siya sasabit. So alright, ayan. So may minodified ko na, hindi ko niliya to. Testing natin kung may iwan siya dun sa baba. Babagsak natin. So kaya pinapakita ko sa inyo yung ganito, kasi pag once na maganit siya dito, yun na madaling mag-overheat. Hindi abutin ng mga taon, ano. Saglit lang siya masira, lalo na pag panay kay birit ng birit, or lagi kayong nagtatap speed. Yan, kaya umiinit yan dito. Magkakaroon ng marker dito na parang sunog. So kailangan hindi siya maganit, diretso dapat to. So ayan, dapat maiwan siya, hindi siya ganyan. Yan, naiwan ba siya, oh. So kailangan diretso siya, no? Yan, kunting modify pa yan. Kaya karamihan sa bagong refresh hindi tumatagal dahil hindi nasisilip itong mga ganitong sitwasyon, ano? Yung kumakapit yung piston sa bore. Kaya paglaglag mo nito, maiwan siya dun sa baba. Kaya maiwan siya, yun. Dapat ganun. Kasi pag hindi siya maiwan, ibig sabihin maganit yan. O, di ba? Ganun. Tapos ano natin, i-pwisto tayo. Pupwisto natin ng iba-iba. Yan, ganyan. Para malaman natin kung maiwan siya. Yun, maiwan siya. Kahit anong posisyon ng piston, dapat ganun. Kasi kung hindi siya maiwan, ibig sabihin maganit yan. Yun. O, perfect na to. Ilalagay na natin dyan sa dito sa makina, no. So yan, yun lang yung tips ko sa inyo para tumatagal yung piston tsaka yung bore. Kasi katagalan yan, pag nasunog dito, magnanaking, para siyang
di mo maintindihan, parang timing chain, para siyang tensioner, parang valve clearance, yan. Kaya yung iba, papatune na, palit ng tensioner, palit ng timing chain, di pa rin mawawala. Yun yung may maririnig yung naglalap siya dito, nag-iingay pag gas-gas na siya. So right, yun lang. Alright, bigyan ko kayo ng tips dito na switch, tong domino switch na to. Ayan o. So yan. So pag ito, ingatan nyo to pag kayo nag-switch, no? Hindi basta-bastang ano to, lagyan nyo ng langis dito, lubricant na, no, para dumulas siya at saka hindi maganit, kasi ito kadalasan nasisira itong placer. Lagyan nyo lang ng mga langis, ganon, grasa kung kaya lagyan, pero ang maganda dito yung spray, yung WD-40. So sa pagkakabit nito, hindi basta-basta, hindi plug and play to. Tingnan nyo itong dalawa, oh. Itong sa busina, yan, oh, orange. Ito yung pinaka-supply niya, ayan, oh. At saka yung orange sa placer sa gitna, yung pinaka-common. So isa lang yan dito, ayan, oh, sa lubong. So tatanggalin nyo yung kung sakali ito yung susupplyan nyo sa busina, so dudugtungan nyo lang yan, o kung hindi yung brown. So ito yung palabas nyo papuntang busina, yan. Kakat lang natin to. Ayan, cut natin. Ito, cut natin to isa. So ayan, kinat ko na yan, galing yan dito. Kinat ko, tapos dudugtungan na lang natin ng wire to para masupplyan papuntang busina. Ayan, o, dito yan, o. Yan, o, sa pinakababa. Yan, o. Yan, yung pinakababa to. Itong pinakababa na to. So okay na yan. Pag natanggal nyo yan, dugtungan nyo ng wire, dugtungan nyo na lang, suksok nyo dyan din. So hindi naman plug and play itong masakit, pwede nyo putulin yan, tapos dugtong nyo na lang dun sa harness na dati niyong switch, dun sa pinaka main, ano. So yan, dudugtungan ko lang ng wire yan, okay na yan. So sa hazard nito, dalawa lang wire nito, ha, sa hazard dalawa lang yan. Ayan, oh. Red, yan, red with brown, brown with red pala, at saka yung pinaka supply niya, ito yung pinaka common niya, itong para sa galing to sa placer relay, itong red with black, yan. Tapos yung partner niya is brown with red. So yan, ganun lang. Tapos lagyan nyo ng diode yung red ay brown with red, tapos itap nyo dun sa pinaka-supply na placer, dito sa green with itong brown with green, at saka yung brown with white. So lagyan nyo ng diode yan. Ganito ang paglagay ng diode. Alright, ganito paglagay ng diode. Nakaganyan siya. Yan, nakaganyan. So lagay nyo dito yung brown with white, brown with red. Itong brown with red, ilagay nyo dito sa taas. Yan, dito. Tandaan nyo to, ha, ganitong switch. Yan, yan. Tapos i-connect nyo dito yung brown with green dito. Tig-isa sila, no? Tsaka brown with white dito. Tig-isa sila. So okay na yan, diretso na yan sa placer, dun sa ilaw. So may hazard na kayo pag pinindot nito.
Ito. Yan, pag pinindot nyo yung ganyan, meron ng hazard yan. Lagyan nyo ng diode to kasi dalawa lang yung ano nito, wire dito sa hazard switch. So, yun lang. So, para hindi kayo mahalito dito sa switch na to. So, right, ganito mangyari, oh. Yan. So, supply niya is brown with red. Tapos yung ayan, pinaka ano sa diode, nakaganyan yung diode, oh. Naka Y. Tapos palabas dito yung pinaka marker niya, no, yung may guhit. Yan yung supply niya, yan. Brown with white at saka brown with green. Yan, papuntang plaza na to. So, ito na yung actual natin. So, ito yung common ng plaza relay. Yan. Ito yung nagbe-blink. So, nilagay ko dito sa common din dito sa switch na to. So, ang common niya is red na may black. Yan, stripe. Tapos, yung left naman nitong ano, itong switch na to is yung brown na may white. Brown na may white, yan, yung left man. So, pag yun yung susi. So, dahil wala pa yung ano dito, ilaw, dun sa likod. Ayan. So, yun yung kaliwa. Yung brown na may white. Dito naman sa yung mga brown, solid brown. Tapos yung kanan naman niya, right na ano, no, laser light. Itong brown na may green. Dito naman sa yung mga solid green. So, ilipat natin sa kanan. Yan. Mag-indicate yan doon. Yan. Tapos dito yung ilaw. Ilaw nito. Yan. Diba? Yan yung sa kanan. Tapos yung ano nito, itong switch nito, dalawa yan. So, ito yung ano yun natin, yung color code nito. Yung pababa, dalawang kulay black yan siya. Ito, black na may white at saka solid black. Siya yung magpartner na yan, yan. Pero hindi ko na ikakabit yan. So, ang trip ko kasi pahila. Naka-on siya pag pahila. Ang wire na connection dito is yung... Yung 500 ha. Bayad niyo mo sa machine shop. So, papakita ko sa inyo yung wire na magka-partner, no? Yung partner nun is brown, solid brown at saka itong yellow, pure yellow yan, oh. Yellow. Solid yellow, at saka yung brown na solid. So, yun yung mag-partner. Ngayon, yung sa high in low, yung common niya, yung pinaka-supply niya. So, ang kulay niya is red na may brown. Ayan, o. Red na may brown. So, dahil pag sinwitch mo, pag hinila mo to, nagkukontak yung yellow at saka yung pag sinuplayan mo yung brown, lalabas dun sa yellow na supply, color yellow, ano, na wire. Kaya pinagsama ko sila, itong common ng high and low, para magkaroon siya ng supply papunta sa high and low switch. High and low switch, ito yung common nito, yun yung red na may brown. So, trip ko kasi ganun. So, pag pinila mo yung sinuplayan mo na brown ng supply, yung halimbawa positive ang supply
lalabas dun sa yellow. So yung yellow naman pinagsama ko dun sa common ng high and low para may on off siya. Pwede siyang patayin. So ang mangyari ganito. So yan, tandaan nyo lang i-on natin yung susi. So yan, wala pang headlight. So pag hinila natin to, tingnan natin, nahilain ko ayan, hinila ko, tapos yun na yung pinaka switch nya, tapos itulak ko, yun, patay. Ayan yun. Okay, so ngayon nakumpleto na natin to. So ang isusupplyan naman natin yung fast light, no. So dahil yung positive dito, ang partner naman ng fast light na wire, itong magpartner itong orange at saka yung white. So dahil ang high and low ng wire na to, yung blue, yun yung pinaka high. Tapos yung low, ito yung kulay green. Ayan ito yung high ng ito. Sa indicator na switch na to. So yung common nito is brown, red na may brown. Tapos yung supply niya low at saka high. Yung low niya is kulay green. Ito kulay green. Tapos yung high niya is kulay blue. So ngayon, okay na yan. High and low. Pindutin natin to. Pero yung ilaw niya, kailangan may diode yan. Lalagyan natin ng diode yan para mag-transfer yung white. Yan high. Ayan high. Tapos low. High. Tapos low. So, ang niyan yung ilaw. Kasi hindi siya transfer sa white. So, yun. All good sa itong switch na to. Kulay nito, yung high niya, nitong itong mga wire na to is orange at saka white. Yan, orange at saka white. So ilagay nyo sa supply, halimbawa ito yung secondary positive, secondary positive. So papasok siya doon, tapos palabas naman natin yung white papunta sa high beam. Yung high beam natin is kulay blue. So itap natin dyan. So sa Yamaha naman is kulay yellow. So yung low niya is kulay light green. Hindi matingkad na green, hindi solid na green. Yung dark green So light green siya, may pagka pusyaw. So pag ipindutin mo to, meron na siyang fast light. So yun lang ang mga supply na color code niyan. So itong starter is, ang starter nito hindi ko pa nilagay. So ilalagay ko pa lang to. So sabihin ko na yun sa inyo yung supply, tapos titesting natin pag naikabit ko na. Yung supply na is red na may blue at saka yellow na may red. Yan, ilalagay natin yan doon para dalawa starter niya dito, doon sa supply niyan. Hanapin natin yan, tapos ilalagay natin. Meron na yung supply. So okay, yung dalawang itim na to, yun yung pag binaba mo to, yun yung magkukontak to. So kung gusto niyo naman na ito yung nyo gamitin, so ilagay nyo lang to sa secondary positive or doon sa kumo ng supply ng ilaw, tapos palabas siya papunta doon sa high and low dito. Yan. So right, okay na, cut muna natin. Ilalagay ko muna tong starter. Yung sa horn pala, yung orange na yun, dinugtungan ko ng ganitong wire. Tapos dinugtong ko dito dahil ang supplied sa Yamaha is black at saka yung pink sa busina. So dinugtong ko sa pink yung isa, tapos yung brown na may black stripe yung supply dito sa busina.
So, yun. Okay na. So, kailangan nyo i-cut yun. Dahil, pag hindi nyo i-cut yun, yun yung supply ng placer. Supply ng placer dito. So, yan na. Dinugtungan natin. At saka, para may busina siya. So, yan lang. Hazard. Headlight. Off. Shout out kay Hapon. Ito na yung project namin ni Hapon. Nakakambyo, Hapon? Oo. I-neutral mo nga. R15. Ayun naman, Dar. Oh. Pandali mo nga. Nakakaside dun. Ay! Iangat mo nga. May switch pala to sa side stand. Ay, oo, may switch sa side stand. Oh, wala oh, ayaw. Ayaw. Ilang ulo yan? Wala man. So, ngayon lang na-refresh. Ayan. R15.